Ano po, dito po sa patungkol sa mga reaktor sa tingin ko, maaaring meron. Ano, sa kutob ko din po dito kung nasabi ko na kay Eds mukhang wala na yun, eh. Pakiramdam ko parang wala na, pero sa mga reactors ho, mukhang meron pa. Okey ngayon ang tanong, may kinalaman ho ba yung usapin sa Singapore? Bakit nandun yung dalawa? Isang lalaki, isang babae, na hindi ang tanong, bakit sila nandoon? May sasampahan nga ba ng kaso sa ano, sa Singapore? Sino ang sasampahan Jubilee doon? TV official, check the mic, 1, 2. Sa digital landscape, ang boses nyo ang dala ko. Headphones on, mga matay nakatutok, puso'y handa na. Jobelito TV official, reactor ng kalingap. Tayo'y maghatid ng liwanag sa bawat sulok ng Pinas. Isang tinig para sa bayan, advokasy ang wagas. Jobelito TV official, reactor ng kalingap. Ang inyong reactor ng kalingap. Okay, so yun. Yun yung sa mga kabagis, Jubilito TV official po at eto na naman po muli ang isang edisyon po ng ating reaction video mga kalingap at kabagis. No? And for today's reaction video, gawa lang po natin ng reaction at muli po pagbibigay ng ating personal opinion regarding po dito sa haka-haka. No? Ika nga'y katanungan na hindi masagot dito po sa community ng kalingap kung ano po ba talaga ang kadahilanan, no? Kung bakit ito pong mga dalawang individual na prominenteng sabihin na nating figure sa kabilang community ay nandito po sa Singapore, mga kalingap at kabagis. Dahil may mga speculations, no, na lumalabas ngayon dito po sa platform na ito at sa kabilang platform po na di umano, mga kalingap at kabagis, ay meron daw pong sasampahan ng reklamo na ika nga ay nakatira po doon o residents, mga kalingap at kabagis, doon po sa Singapore. At doon nga po, sa live ni Kuya Julay Paunil, may mga pangalang lumabas, no? Nandyan si Kafudi, nandyan si Marsano, nandyan si Gengging Vlog. To be specific, mga kalingap at kabagis, no? So, talagang itong katanungan na ito ay naglalaro sa isipan ng mga iba, no? Ano ang purpose nila kung bakit sila pumunta ng Singapore? Meron nga pong nagsabi na baka namasyal lang or meron naman po talagang nagsabi na pagsasampa po ng reklamo. Ang tanong, mga kalingap at kabagis, no? Pwede po ba silang magsampa ng reklamo, no, sa ibang bansa? Patungkol po dito sa mga kababayan din po nilang nagtatrabaho doon, no? So, ako'y nagtanong. Ito ikuan lang naman, sabi ko nga po sa inyo mga kalingap at kabagis, hindi naman po ako eksperto. Mahilig lang po akong magbasa at mag-research sa mga bagay-bagay. Kaya tinanong ko po si paring Google at Maring Google, yan, patungkol po dito sa usapin na ito, mga kalingap at kabagis. So, siguro po ang sasabihin ko po dito ay it will be in general. Hindi lamang po sa bansang Pilipinas, hindi lamang po sa ibang bansa, bagkus siguro po ito ay nalikom na impormasyon, no, sa iba't ibang parte po ng mundo, mga kalingap at kabagis, no. Kumbaga, ito yung mga existing na rules or guidelines na pwede po nating sundin in regards po sa ganitong senaryo, mga kalingap at kabagis. So, sabi po, no, ni Google, ayan Mr. Google na ang tawag sa atin ngayon, mga kalingap at kabagis, no. Sabi po ni Google, kasi po ang tanong ko kay Google ay, can a foreign individual file a case in other countries but same national? No, mga kalingap at kabagis. So, ang sagot ni Google ay yes, pwede daw po, mga kalingap at kabagis. Sabi ni Google, and I quote, yes, a foreign individual can generally file a case in a country different from their own. No, mga kalingap at kabagis. Even if the defendant is of the same nationality. Ito nga po yung sinasabi ko kanina. Parehas na Pilipino na magsasampahan ng reklamo sa ibang bansa. No? However, ayan, may however syempre, mga kalingap at kabagis. Hindi naman po pwedeng walang however ito. This require establishing legal jurisdiction. Ang tanong, mga kalingap at kabagis, ang Pilipinas po ba ay merong legal jurisdiction doon sa lugar na iyon? So yan po ang dapat sagutin kung meron.
court will only accept the cases if it has, no, a meaningful connection to the dispute, mga kalingap at kabagis, such as where the incident occurred. Napakalinaw po mga kalingap at kabagis, ang sabi po ni paring Google. If it has a meaningful connection to the dispute such as where the incident occurred. Meaning to say, mga kalingap at kabagis, kung ang issue po, no, ang balahuraan ay nangyari naman po online at hindi naman po doon mismo sa lugar na pagsasampahan po nila ng reklamo, ay mukhang tagilid at malabo po, mga kalingap at kabagis. O sabi pa nga dito, or where the contract was signed. So, in general, mga kalingap at kabagis, for example, kayo ay merong hidwaan, no, na nangyari dito po sa Pilipinas. Tapos nagsampa ka po ng reklamo doon sa ibang bansa na kung saan ay doon po nagtatrabaho or doon po residente yung inihabla mo, ay mga kalingap at kabagis, doon pa lang ay alanganin na po, no? Alanganin na po yung ikangay mangyayaring sampahan ng reklamo. Kasi napakalinaw po dito na sinabi po ni paring Google, mga kalingap at kabagis, na kailangan po, no, ang tanong ay saan nangyari yung insidente. Kailangan doon po mismo sa bansang pagsasampahan mo po ng reklamo. For example, no? For example lang po ito, mga kalingap at kabagis, no? Ika'y pumunta sa ibang bansa. Tapos, nakita mo si kabayan. Sinampal mo. Doon mismo sa lugar na yon. Yan, po pwede kang magsampa ng reklamo. Dahil yung pong insidente ay nangyari po mismo doon sa bansang ikangay pinuntahan mo na nandoon din po si kabayan. No? Mga kalingap at kabagis, ganun po kalinaw at sana po yung naintindihan ng mga ating viewers regarding po dito sa ganitong usapin. Critical factors for international cases. Sabi dito, mga kalingap at kabagis, personal jurisdiction. Ito nga po yung sinasabi ko kanina. The court must have authority over the defendant. Example, they live, nakatira sila doon, meron silang mga assets, and they're committing an act in that territory. Dito pa lang, sablay na, mga kalingap at kabagis. Or committed an act in that territory. Kung meron po silang mga nilabag na batas doon po sa bansang iyon. Ikaso wala naman po, mga kalingap at kabagis. So, paano po mag-proceed yung pagpapile ng reklamo doon? No? Tapos, sabi dito, service of process. You must legally and properly notify the defendant of the lawsuit, which often requires following international protocols. So ito, medyo malalim-lalim na ito, mga kalingap at kabagis, pero try nating iintindihin sa abot po ng ating makakaya. So ang pagkakaintindi po natin dito, mga kalingap at kabagis, ay kailangan mong i-notify, no, yung iyong sinasampahan ng reklamo patungkol doon sa reklamong gusto mong ipaabot sa kanya, no? At yun nga po ay merong mga karampatang protocols international. Sabi po ni paring Google, mga kalingap at kabagis. Dito na tayo sa enforceability, no? Always consider whether a judgment won in one country can actually be enforced. For example, collecting money, no, against the defendant's assets in another country, no, mga kalingap at kabagis. So, base po dito sa ating nabasa, no, kay paring Google, ayan, para malinaw po sa inyo, tayo po ay nagbabasa lamang kay paring Google at hindi po tayo nagmamagaling, at base po sa ating nababasa ay ini-interpret po natin sa ating mga viewers, no, para hindi naman po ma-mislead na ika nga baka po ang maging isipin nila na pag ikay nagsampa na ng reklamo sa ibang bansa ay magmamaterialize agad-agad, mga kalingap at kabagis, no? So, ito na nga, no? So, base po kay paring Google, yung analyzation natin dito sa usaping ito na di umano
mga kalingap at kabagis, kaya daw po sila nandoon sa ibang bansa ay para po isampahan ng reklamo yung mga kababayan po nating nakabalahuraan nila nitong mga nakaraan dito po sa social media, mga kalingap at kabagis. Pero malinaw po na sinabi po ni paring Google na ika nga, no, ay po pwede ka lamang pong magsampa ng reklamo kung yung ika nga'y paglabag na yon ay nangyari po doon sa bansa na tinitirhan po nung nirereklamo mo, mga kalingap at kabagis, no? At ika nga ay yung location kung saan po nakumit yung pong paglabag or yung pong reklamo, mga kalingap at kabagis. At dito nga po ay base po sa ating analyzation, syempre po online po yan, no? Online bangayan po yan, online balahuraan po yan. Hindi naman po mismo talaga nangyari doon po sa lugar na ika nga ay nakaresidente yung mga nirereklamo, mga kalingap at kabagis. Maybe by chance there is a possibility na pwede ka pong ika nga ay magkaroon ng courtesy na pagpunta sa ating embahada doon po sa bansang ito at sabihin, no, or idulong ang iyong reklamo sa mga kapwa po nating kababayan na nandoon po. Then maybe again, mga kalingap at kabagis, that there will be conducting an investigations and a formal invitation, no, para pagharap-harapin kayo doon po sa embahada, mga kalingap at kabagis, no. At to settle everything, kung ano talaga ang problema. Pero kung ako po ang tatanungin ninyo, mga kalingap at kabagis, no, siguro po yung pagpapile ng reklamo dito sa Pilipinas ay nakikita po nila, assuming na medyo matatagalan ang proseso, gusto po nilang ma-expedite yung mga bagay-bagay, kaya po sila pumunta doon. Pero muli, mga kalingap at kabagis, isa pong malaking katanungan bago po natin tapusin ang ating reaction video na ito. Ang Pilipinas po ba ay merong ikangay judicial na ikangay capability na makapag-interact sa ibang bansa, katulad na lamang po ng lugar na pinuntahan nila? Malamang sa malamang, baka hindi po, no? Puwera na lamang po, mga kalingap at kabagis, pag mga high-profile cases, na ika nga, ang Interpol, ayan, no, ang International Police ay pwede pong ika nga ay pumasok na dyan, no? Pero yan po, mga kalingap at kabagis, syempre, yung mga ganyang klaseng usapin na yan, yung mga Interpol na po pag ang pinag-uusapan dyan, mga kalingap at kabagis, ay malalalim na kaso na yan, no? Kumpara po sa ika nga, nagiging hidwaan lang po nila dito po sa social media, mga kalingap at kabagis. So, ganang sa akin lang, ang masasabi ko po dito, tayo po ay manalig na lamang po, no, sa proseso ng batas meron po sa Pilipinas. Meron naman po tayong existing, no, na cyber law dito po sa Pilipinas. At kung naniniwala po kayo na natapakan or ika nga'y meron pong nakumit na paglabag, no, ang mga kababayan po natin na nandun sa Singapore, makipag-ugnayan na lang po tayo sa Pilipinas, no, mga kalingap at kabagis. Dahil malamang sa malamang, base po sa aking analyzation, ay mukhang malabo po, no, na mag-materialize kung sa ibang bansa po sila magrereklamo or ika nga ay doon po nila ipagpapatuloy yung due process, ika nga, na gusto nilang mangyari dito po sa mga kababayan po natin na nakabalahuraan nila o nakasagutan po nila dito po sa social media. Okay? So, yun lang po, mga kalingap at kabagis. And disclaimer, once again, ito po yung opinion lamang ni Jubilito TV Official at ito po yung nagbase lamang po ako sa ating nabasa, no, kay paring Google. Ayan, mga kalingap at kabagis. So, yun muli. Comment matters. Your comment matters. Mag-comment po kayo sa ating comment section kung ano naman po inyong masasabi, opinion, reaction dito po sa ating napag-usapan or sa ating naging reaction video ngayong araw na ito. So yun muli, maraming salamat dahil sa dulo po ng ating reaction video ngayong araw na ito ay nasamahan nyo po muli si Jubilito TV Official at muli po nagpapaalala po ang inyong host, mga kababayan, sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, subscribe nyo na po, Jubilito TV Official. At kung nagustuhan nyo po ang ating reaction video for today, mga kalingap at kabagis, ay paki-like and share na lang po. So hanggang dito na lang, once again, this is Jubilito TV Official. As I always say, mga kalingap at kabagis, peace, God first. God bless po. Bye!